Magandang araw mga lods. Ayan. Papakain tayo with matching bodyguard mga lods. Ayan. Kita nyo yung ibong ko mga lods. Yan yung sinasabi ko sa inyo na nakadapo sa akin na hindi dumadapo sa lapag. Puro sa ulo lang at saka sa aking likod, balikat. Yan mga lods. Let it, bang, bang. Magandang araw mga lods. Ayan. Dito tayo ngayon. Medyo nag-uulan ngayon mga lods. Kagabi ang lakas ng ulan. Kaya medyo napuyat. Kasi alam naman sa lugar namin, konting ulan, baha. Tama lang na kasuhan yung mga ano na yan. Mga kontraktor na yan. Meron pang nasa likod ng mga yan. Mas mataas pa. Ayan mga lods. Iwanan natin yun. Baka kung saan tayo mapunta. Ayan mga lods, magpapakain tayo ng ating mga alaga with matching bodyguard. Ayan mga lods. Ayan, kung nakikita nyo yung nasa likod ko, ayan mga lods. Ayan. Yan mga lods, sa mga hindi nakakaalam. Hindi yan mga idol, hindi siya handpicked. Ano lang yan, bunga ng kakahawak. Gaya na sabi ko dati sa mga nauna kong vlog. Ang paraan ko ng pagpapaamo sa mga alaga ko kasi hindi ako parang hindi ko yung handfeed kasi nga walang area. Kasi kailangan pag nagpa-handfeed ka, siyempre lumalaki yan hanggang sa makalipad na, dapat secured yung area mo. Yung area ko di siya secured. Tapos dyan sa kulungan na yun, maraming siit-siit dyan kaya hindi pwede. May alaga pa akong manok. Siguro balang araw, baka gawin ko yon yung handfeed na yan. Pero sa ngayon, nasanay lang sa hawak yan mga lods. Sa lagi naman na yung mga painakay ko, laging may ganyan na lumalabas. Yung unang-una pa, yung mga matagal nang nanonood dito, alam nila yun eh. Yung blue nga, nasa baba pa eh. Ngayon, hindi ko na natitrain kasi nga may sinama ako sa kanya na ito. Eh, siyempre, pag inano mo yan, mabubulabog. Kaya hindi ko siya na-titrain na. Pero ito, solo-solo niya mga lods. Yan, sa mga nagtatanong, paano ba magganyan, paano ba mapaamo na hindi handfeed? Lang mga lods, dapat unang-una dapat may malaki kang kulungan na nakakapasok ka, tapos nandun yung mga breeder mo. Pagkatapos mo siya pag nag-iinakay na sila, lagi mo lang hawakan, siguruhin mo lang na walang amoy yung kamay mo, lalo na yung mga naninigarilyo mamamatay ang inakay nyo kasi mag-iiba yung amoy ng inakay, papatayin ng hen yan. Kaya wala akong bisyo, kaya siguro madaling wala yan mga lods. Sabagay, ibababat ko pa yung kamay ko sa patoka. Walang ganon kasi wala man akong bisyo mga idol, kaya hindi ko kailangan nyo kasi hindi naman nangangamoy sigarilyo yung ko, kung ano pa man maliban na lang kung nangulangot ako siguro mga lods. Joke lang mga lods. So ganun lang ang technique. Pag na sila mga 2 weeks na yan, umpisa mo ng hawakan yung medyo may balahibo na ng konti. Ako nga minsan 1 linggo pa lang hinahawakan ko na yun tapos makakasanayan ng ibon. Pero tandaan nyo, hindi lahat. Meron talaga mailap. Pero karamihan, sila, hindi nakakagat sa'yo. Yun lang naman ang purpose ko doon para pag kinuha mo yung ibon, hindi ka kakagatin. Kasi masakit mga gatyan, mga lods. Lalo na pag medyo magulang na yan. Para kang sinipit ng alimango, mga idol. So yun lang ang ko noon dati, para hindi sila nangangagat. Tapos, pinapakain ko sa palad. Pag yung nakikita nyo dati, di ba? Pag ipapasok ko yung kamay ko. Although, galing na sila sa paghawak. Kaya, mabait na sila ron. Ngayon may lalabas na ganyan mga idol. Pag sa kakahawak nyo, paglaki niya yan, ganyan lang meron talagang super kakaiba.
Meron na rin yan eh, dalawa. May yung green, tapos yung blue, yung dilaw. Yung dilaw, ano, swerte nung ano nun. Swerte nung nakakuha. Kasi ano yun eh, nai-out ko yun eh, yung dilaw eh. So, swerte niya kasi ano yun, nadala lang yun mga lods, yung naalala nyo, naipit siya sa kulungan. Pagkuha ko, sumara yung kulungan, naipit siya. Nadala, pero ano, ano pa rin, maamo pa rin. Tapos ito naman, ano, sa dami ng pinaposter ko doon, pag medyo lumalaki na, tumutuka na, yun. Nilalagay ko, mabait yung breeder doon eh, yung dalawang puti. Naging ano yung shelter ng mga inakay. Hindi niya inaaway. Hindi nangaaway yung pares na yun. Kaya yun, doon ko nilalagay. So yun, nasanay ito, hindi ko inaalis. Parang nasanay siya ng nasanay, tapos sumasama sa akin. Pagkukunin ko yung patuka at saka inuminan. Pinababayaan ko, tapos ano lang, sanay siya na sa likod, sa kamay, ulo. Yan, sanay na siya mga lods. Kaya yan, naisip kong ano, na i-video siya na talagang proven talaga yung sinasabi ko sa inyo mga, hindi siya dumadapo sa lapag. Puro sa ulo ko lang yan, tsaka balikat, kamay yan. So yun mga lods, iwan na natin yan kasi sasagot tayo ng mga tanong mga idol. So yung ano, yung unang tanong, no isang araw pa to eh. No isang araw pa to na ano, di ko alam kung ano, kung di ko na matanda kasi kinapi-paste ko na lang to eh. Si Kevin Kasapaw. Sabi niya, Lods, sabi niya, kumbaga, good evening sa iyo. Ang kids, pag ano, wala nang kaper, sabi niya. Pag ang kasama sa kulungan ay mga pair sila, hindi na nalulungkot o inggit sila at nagbibigti. Ibig sabihin siguro ni Idol, ano, ba, wala nang kaper, ano, tapos naisama mo sa kulungan na may mga pares, hindi ba nalulungkot? Tapos ang tanong pa niya, nagbibigti ba, sabi niya. Yun yung ano, tanong niya, ano, kumbaga ano, kung totoo yun na pag ang ano, totally nasagot ko na ng araw to eh. Sabi ng kasabihan sa pag-iibon, pag daw yung ano, yung lovebird eh namatay ang kapares, nalulungkot daw yun, tapos nagbibigti. Ayan. Mga idol, hindi totoo yun. Ano yun, malaking kalokohan yun. Maaaring ganito yun, no? Lagyan natin ng ano, lagyan natin ng theory mga idol. Ganito, alam ba, namatay yung kapares. Eh di ba, yung kung ang kulungan mo eh, yung gaya ng nabibili. Di ba, no? So, nung wala na siyang kapares, siyempre, ibon yan eh, na-stress din niya siyempre. So, nagtatangka siya na maaaring may nakikita siya na ibang ibon, tapos gusto niyang pumunta ron. Pag mas na yung mga ibon nyo, minsan lalakad-lakad sinusuot-suot niya yung ulo niya, di ba? Akit ka niya, susot ang ulo. Sabihin, gusto lumabas nun sa kulungan. Eh, possible na maaaring yung area ng rehas niya eh maluwag. Di ba, no? Naisuot niya yung ulo niya. O yun, patay siya. Ngayon, ikaw naman na may-ari ng ibon, nakita mo halimbawa, kinaumagaan, patay ang ibon mo, sinasabi mo, nagbikti. Hindi totoo yun mga idol. Talagang disgrasya lang yun kasi gusto lumabas. Yun yung katotohanan doon. Eh minsan nga may kapares eh. Ako may ganun akong ano eh. Magkapares sila, kita ko yung ano, nakabikti. Sa ano yata yun, yung ibon ko dati, yung morning dove. Nabikti. So, intention ba yun? Hindi, kasi may inakay yun eh. Gusto lang lumabas nun. Kaya lang, nasuot yung ulo niya, hindi na niya matanggal. O yun, patay siya. Ganun lang yun. Kaya may mga lubad-lubid na nasabit lang. Eh, nataon eh, pares siya. Eh, sabi niya, nagbigti. Pero hindi totoo yan, mga lods. So, kayo maniwala sa gano'n, ano, kasabihan ng mga... Totally, pag mag-iibon, alam na hindi totoo yun eh. So yun, nasagot ko sa iyo, ano, Kevin Kasapaw, yan, shout out sa iyo. Tapos si ano naman, si Edgar De La Cruz, yan. Sabi niya, ask ko lang Lord, sabi niya, pwede bang itapik kung paano
ako no, makapagpalabas ng puti. Pero kung hindi naman pwede, sabi niya okay lang. Ayan. So, yun. Magandang tanong to mga lods. Sa ano yan, totally ano eh. Ito nga yung gusto kong i-topics na ano eh. Kaya lang hindi pa ano eh. Hindi pa siguro time. Ganito yan mga lods. Ang ibon, kagaya na sabi mo kung paano ka makapagpalabas ng ano. So, nangangailangan ka ng pares na may potential na maglabas ng puti. Maliban na lang, kagaya sa akin, may mga ikinalat akong ibon, mga pinamimigay natin, pinaparapol natin. May mga karga yun na may lahing albino, mga puti, mga white bull. Kaya minsan magtataka ka, uy, ba't may puti? Diswerte mo. So yung puti na yun, tapos magbuga uli ng puti kung babae at lalaki yun. Pagparisin mo, almost puro white na yung labas nun, ano? Pero kung wala kang gano'n, na walang karga, ang kailangan mo lang naman, lods, sky blue. Sky blue na ibon. Sky blue, tapos crimino. Yan, mga crimino. Kasi may mga kargang yan eh. Kung ba't siya naging crimino, kasi may possible albino yung isang magulang niya. So, lalabas crimino. Pero minsan, crimino o albino yung hati, mga puti lalabas. So ngayon, kung gusto mo magpalabas ng puti, kailangan mo ng blue. Sky blue. Kasi ang blue, mga lods, papunta sa puti yan. Lalo na yung sky blue. Kasi kagaya ko, meron ako sky blue, tapos spangle. Totally, spangle ko, dilaw eh. Pero may pagkakrimino rin yun. Yellow-green, parang ganon. So yun, nagbubuga ng manaka-naka na puti. Doon galing yung mga puti ko. Tapos, pinarisan ko ng crimino. Tapos, minsan nga, dilaw na eh. Nagbubuga pa rin ng puti. Kasi may lahi na, may bloodline na. Pero karamihan yan, ang pinanggagalingan ng puti, sa blue. Yan, blue. Siyempre, halimbawa, nagpares ka ng puti at saka ng lutino. Ayan, lutino. O pwede rin. May possible, may lumabas na puti. Nagpares ka ng puti, tapos green, opaline, kahit normal. May possible kasi may na nga yun eh, may dugo na. Pero kung wala, blue. Ayon dun sa libro, yung nababasa kong libro na pinanggagalingan ng puti nasa blue, lalo na sky blue. Napakalapit nun. Kaya yung sky blue tapos crimino, magbubuga ng yun, kasi ang crimino may lahing puti yan eh, albino o white bull, ganon. Yung crimino na ibon at saka sky blue, yun mga anak nun, may possible may lumabas na puti. So yun yan, gaya nung binilugan ko, yung nakikita nyo na yan, mga lots. So, yun lang yung mga lots. Pati nga yung violet sa susunod. Bagay sabihin ko na nga, yung violet din, ganun. Blue lang, blue. Parang gray yun, ganun. If possible, maglabas ng naman yun, yung violet. Nandyan yung mga pinanggagalingan ng mga puti, ng violet, yan, sa blue, mga lods. So, yun lang yun, mga lods. Tapos, ayan, yung mga nabasa kong mga idol, yung patungkol doon sa yung na lumpo, mga lods, di ba, no? Sabi nga yung napanood kong komedyante, sabi niya, dati akong lumpo, sabi niya. Ngayon, nakakakita na ako. Parang gano'n, mga lods, O, yun, mga lods, naka-recover yung, yung breeder natin na nalumpo. Di ba, no? So, ganun lang, mga idol, ang pag-aalaga ng, tiyagaan. Kasi kung wala kang tiyaga, tinapon mo na yun, sayang naman, di ba, no? Kita niya, naka-recover. Nakakalakad na siya, pero hindi pa siya masyadong nakakalipad. Ngayon, inalis ko siya, nilagay ko yung mga
Ayan, yung mga nakita nyo na yun na mga inakay, 5 inakay, tapos ayan, ito nga pala, inano ko na. Mapapansin nyo, 5 na lang yan. Yung ano, yung dilaw, at saka yung isang par blue, yung lutino at saka par blue, yun, pinag-pair ko mga lods. Yun yung ginawa ko kahapon kasi nga medyo naantala yung gawa natin at medyo may malungkot na no dahil sa kapalpakan yan to-turn over na sa iba. Ayan, pati tuloy ako damay mga lods. Pero okay lang naman yan. At least ako nadamay man ako doon nakakasiguro sa sarili ko hindi ako andun. Okay lang yan mga lods kung ano. Pero may babalikan pa akong gagawin doon. Tatapusin na lang mga lods. So yan mga lods, yung nakikita nyo na yan, yun, pinaris ko yun na para magbuga naman ng kasi masyado ng matured. Tsaka nagre-reduce ako ng ng parakeets mga lods Yan, para kasi ang African mabagal yan mabagal mag-breed kasi yung area ko kasi masikip. Kaya nasasabi ko mabagal mag-breed. Pataling yung niyan, pinutol ko pa yung pang nest box ng nest box ng kakatail. Ayan, hinati ko na lang kasi sobrang laki naman sa African yon. Hinati ko yon. Tapos kinasa ko. Yung nakita nyo kanina, doon dati nakakulong yung mga inakay yun. Sila na nilagay ko para magbuga naman ng na ibang Pero pagdating ng araw mga lods, ay paparapol ko sa inyo mga African at saka parakeets mga lods. Ganun lang yun. Tsaka sa mga gustong bumili. Tapos yun nga pala mga lods, sa mga nagtatanong kung aabot kayo dito sa video na to. Kung sasabihin ko, pumunta kayo sa Messenger mga lods. Huwag dyan kasi pag dyan kayo pumunta, hindi ko kayo sasagutin kung saan yung location ko kasi pati presyo. Ayaw ko makasagasa ng presyo ng iba mga lods. Kasi ako minsan, mas mababa, minsan naman mataas na konti. Siyempre, pag bumaba ka, baka isipin nila, naninira ka ng presyo. Pag tumaas ka naman ng konti, baka sabihin niya, sobrang taas. Kaya, para maiwasan natin yon, dun sa Messenger, dun kayo kung interesado talaga kayo. So yun lang mga lods, at sana natutunan nyo kahit konti yan yung mga tanong kahit paano makakakuha kayo ng idea na So yun lang mga lods, at maraming salamat at sana natuto kayo kahit kapiranggot lang na kaalaman patungkol sa pag-iibon, lalo na sa mga parakeets mga lods. Okay mga lods, siguro hanggang dito muna at maraming salamat sa panonood. Bye bye.